Magandang araw po mga ka-farm. So for today's video mga ka-farm, mayroon akong ipapakita sa inyo mga ka-farm itong gamot ng sipon. Okay? Gamot ng sipon ng ating mga alagang manok. So mga ka-farm, isa sa mga problema ko yan, lalo na sa mga alaga ko ngayon ng mga Rhode Island mga ka-farm. So mayroon talagang sipon at yung ubo mayroon sa ilalim mga ka-farm na merong laway sa ilalim mga ka-farm na talagang nahihirapan huminga yung mga alaga kong mga manok minsan. Mga ka-farm, siguro hindi naman siya lahat, no? Meron isa, dalawang mga manok ko, alaga ko na merong ganun na senaryo ng sakit mga ka-farm. So ngayon mga ka-farm, ang ginawa ko, pinainom ko ng gamot, yung mga tablitas, bibili ako, silak ba yun mga ka-farm. So okay naman. So bumili ako doon sa Agribet ng mga tablitas, no, gamot. So ngayon mga ka-farm, okay naman siya, nagamot naman yung sipon niya, nawala naman yung sipon niya. Kaso lang mga ka-farm, yung manok na yon, pag hindi mo na siya napapainom ng tablitas ng mga ilang araw, bumabalik naman yung sipon niya mga ka-farm. So talagang malaki na yung gastos ko, kaya ang ginawa ko mga ka-farm, meron akong sinubukan na gamot. So ito ngayon ang i-share ko sa inyo. So itong gamot mga ka-farm, ito na yung ginamit ko ngayon. Talagang tipid talaga mga ka-farm, at saka hindi rin na-immune yung manok natin, kasi sa akin mga ka-farm na parang na-immune na yung manok ko pag hindi siya makakainom ng gamot ng tablitas mga ka-farm. Bumabalik yung sipon niya, yung ubo niya mga farm. Kaya parang nasasanay na yung manok ko, no, na kailangan painumin, no, sa araw-araw. Kaya mga farm, ang ginawa ko mga farm, itong gamot ngayon na gusto kong i-share sa inyo, talagang ito na ang ginamit ko ngayon at walang side effect mga ka-farm, at talagang legit talaga talagang nakapagpagaling mga ka-farm ng sipon. Ito na mga alaga ko ngayon, masisigla na sila, malulusog na sila mga ka-farm. At itong manok, itong dalawang manok ko, tatlo, nawala na yung sipon niya. Ito lang mga ka-farm. So ito napakasimple lang mga ka-farm, itong bawang. So itong bawang na ito mga ka-farm, ito yung ginamit ko na pinapainom ng manok mga ka-farm, alaga kong mga manok. Kaya ipapakita ko sa inyo mga ka-farm kung anong ginawa ko, paano ko inhanda itong gamot na ito, at safe na safe yung mga manok natin, walang side effect, no, walang problema, hindi ma-immune yung manok natin, at saka organic ito mga ka-farm, no. So walang side effect ito sa mga alaga natin, kaya safe na safe yung mga alaga natin. Kaya samahan nyo ako, i-prepare ko yung bawang natin na pang gamot ng manok. Kaya ito mga ka-farm, ito ang gawin ko. Medyo mahirap mga ka-farm kasi mag-isa lang ako, no. So tingin nyo lang madumi yan, pero yan mga ka-farm, hindi ito madumi, hindi ito dumi. Mga ka-farm, parang mancha na to. Hindi na kahit anong gawin ko, kahit gaano kinuskus ko na to ng sobra, pero hindi to pa rin, hindi talaga natanggal siya kasi parang mancha na siya mga ka-farm, no. Kaya yun, yung ilalim niya, wala, malinis yan. Sa labas lang yung parang madumi, no, mancha niya. Yun. Sa resulta ito, yung mga mancha na yan, resulta na yan sa mga medisina ginamit ko na ang gamot niya. Yan itong resulta na mamantsahan yung mga ka-farm. Ito, naglalaman ito ng mga 4 liter, 1 gallon ito mga ka-farm. Ito yung gagamitin natin. Ihanda natin itong napakamurang gamot mga ka-farm, at saka tipid ito, at saka safe yung mga alaga nating manok. So gawin natin unang-una mga ka-farm, sa 1 galon mga ka-farm na tubig, lagyan na natin ng sa akin mga ka-farm 10 ngipin ng bawang. Okay, so bilang tayo. Yun, 4, 5, 6, 7, 8, 10, at saka may maliit. Gusto natin yan mga farm, wala naman sa tipikin, hindi naman pwede, wala namang walang problema yan. Pag marami tayo mga farm, ito mga farm, ito lang yung sa akin, pero kung sa inyo dyan marami kayong bawang, walang problema yan, kahit ilang ngipin ng bawang ang gamitin nyo,
Wala problema yan. Kasi sa akin lang mga ka-farm, ano, para maintain lang yung, ma-maintain ko yung ratio ng gamot ko mga ka-farm. Binilang ko yung ilang ngipin ng bawang ang ginagamit ko. So ito ka-farm, meron akong 11. So, ika-11 maliit mga ka-farm ito. Ibang paraan mga ka-farm. So ang ginawa nila, itong bawang na to, in-slice nila to ng maliit. Ito. Kasi para lumabas yung katas ng bawang. So sa akin mga ka-farm, hindi ko to i-slicein. Hindi ko to i-slice o hiwain mga ka-farm. Ang gawin ko mga ka-farm, ganito lang kasimple. Handa yon. So ito yung tiring natin, oh. Yun. So ang gagawin ko mga ka-farm, ito. Ang gawin ko to. So dudurugin ko mga ka-farm. Kasi mas para sa akin mga ka-farm, no, parang mas prefer ako sa durog kaysa slice. Kasi ang durog kasi mga ka-farm, talagang lumalabas yung katas niya ng bawang, no? Kasi yun ang parang yung katas ng bawang, yun ang gamot ng sipon. Kaya ang gagawin ko mga ka-farm, ito, dudurugin ko kamay, gamit lang sa kamay mga ka-farm, yun. So ito durog ng ka-farm, tingnan niyo mga ka-farm, yun. So durog na yan, diba? So yun, durog na yan. Lagay mo yan. So ito naman yung iba, dudurugin na natin to. Yung iba mga ka-farm, in-slice nila, no, ng maliit na ano, pag-i-slice, hinihiwa na ng maliit. So sa akin mga ka-farm, ganito yung ginamit ko. At saka ano na mga ka-farm, tested naman, effective naman yung sa akin, nawawala yung sipon at ubo ng mga manok ko. Ngayon, yung mga alaga kong mga Rhode Island, malulusog sila. Ito lang yung ginamit ko na maintenance nila, maintenance na gamot. So ito na mga ka-farm, yun. Wala na, ubos na mga ka-farm mo. Tingnan nyo mga ka-farm mo, ubos na. So durog na yan lahat nandiyan sa lalim, yun. Durog na durog yan mga ka-farm, no? Lumalabas yung katas niya. So ang gawin natin mga ka-farm, pag sa umaga mga ka-farm, halimbawa ito ngayon, piniprepare natin ngayon, hapon ngayon kasi mga ka-farm, eh. So wag mong ipainom agad mga ka-farm, no? Ang gawin natin, kailangan natin ibabad. Sa akin mga ka-farm, yung para sa umaga, sa agahan nila, piniprepare ko ngayon sa hapon. So ibig sabihin mga ka-farm, kailangan ng mga 12 hours, no? Sa hapon natin i-prepare, tapos umaga natin ibigay sa kanila, ipapainom sa kanila. Kaya ang ginawa ko mga farm, bukas ko na ito ipapainom, ibabad ko muna ito ng mga 12 hours mga farm. So tara, babad natin, lagyan natin ng tubig. So ito yung gripo mga farm. So ito yung balon mga farm. So meron kasi kaming balon, yun, malalim yun. So yun. Okay, so yun mga ka-farm, ito na, punong-puno na yung galon ito, 4 liters. So takpan natin ito mga ka-farm. So balik na dito. So ito yung takip niya. So malinis ito mga ka-farm, no? So yung takip, malinis na yan. So labas lang yan, parang marumi, pero mancha na lang yan mga ka-farm. Yun yung anak ko mga ka-farm. Yun ang anak ko, 5 years old pa lang yan. So ito yung katulong ko sa pag-alaga. So lagay mo doon, tago mo na mga farm, kasi bukas pa rin ito ipainom ng manok. Lang ng mga 12 hours. Yun, nakatago na yan. So yun mga farm, mga 12 hours na yung kababad. Ang gawin natin mga farm, gawin nyo na lang, ipapainom. Yun na ang i-alternate nyo sa tubig. So ibig sabihin mga farm, yun na ipapainom natin sa kanila. So yun ang ginawa ko mga farm. Yun ang tip ko sa inyo para makatipid tayo at saka safe yung mga alaga nating mga manok, no? Hindi sila ma-immune sa gamot, organic lang yung ipapainom natin. So maraming salamat, sana ay mayroon kayong natutunan sa aking video ngayon. So again mga farm, paki-subscribe sa aking munting channel mga farm. At meron pa akong ibang ituturo at ibibigay sa inyo ng mga konting kaalaman patungkol sa patungkol sa aking manukan ngayon. So sana ay makatulong sa inyo to kung kayo ay nagbabalak na mag-aalaga ng mga manok kagaya ng mga Rhode Island chicken mga farm. So salamat mga farm, and God bless you po.